magseseremonyas ng kasal, seseremonyas ng pagbibinyag. Pero pag emergency, kayang-kaya po namin magbinyag. Iyon ang pinagkaloob sa amin ng tungkulin ng obispo. Okay. Di po ba nabisto na natin dito yung inuulat sa INC TV na isa daw paring Katoliko ang na-convert and then yumakap sa INC. Pero, nang ipakita natin ang video na pari daw, abay nabisto, liminister ang kasuotan. Ngayon, ito na naman, pastoral leader daw. At baka di niyo mapansin ang halatang malaking kamalian. Bakit? Siya daw ay pastoral leader ng simbahang Katoliko. At Pastoral leader, ang hindi ko lang nagawa, ang nagampanin na bilang pastoral leader, yung magseseremonyas ng kasal, seseremonyas ng pagbibinyag. ang hindi niya nagawa, magseremonyas ng kasal, magseremonyas ng binyag, ang hindi niya nagawa. Ibig ko ba sabihin na nagawa niya pagmimisa, nagawa niya yung ibang mga sakramento, anointing of the sick? Pagkatapos, yung pagkasal, yung pagbinyag, di yan pwede gawin ng isang laiko. Kahit pa pastoral leader ka o moderator ka ng Paris Pastoral Council, di ka pwede magkasal. Pero iyon ang kanyang pahayag, mga kapatid. Kaya dito pa lang sa pahayag na ito sa interview, bistadong-bistado na ang propaganda ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Tatalakayin natin ito. Kumusta? Welcome. Itong yung lingkod, Brad Wendell Talimong muli magkasama sa pagkakataong ito. At huwag kalimutan na malaking suporta sa channel na ito ang inyong pag-like, pag-share. At kung bago ka lang, huwag kalimutang pindutin ang like. At mag-comment. I-share ninyo sa mga kapatid nating mga Katoliko. So, sino sa inyo na nagsubaybay ngayon na sinabing pastoral leader daw? Pero nakakagulat dahil sa isinasawalat niya dito bilang pastoral leader, ang hindi niya nagawa yung pagkasal, yung pagbinyag, maliban lang umano sa emergency baptism. Lahat naman ng mga laiko, kahit pa hindi Katoliko, may pahintulot sa emergency baptism. Pero ang nakapagtataka lang dito sa nagpakilalang pastoral leader na ipinakilala ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, malaking kamalian talaga na ang hindi niya nagawa lang bilang pastoral leader, yung Pastoral leader, ang hindi ko lang nagawa, ang nagampanin na bilang pastoral leader, yung magseseremonyas ng kasal, seseremonyas ng pagbibinyag. Ang seseremonyas ng kasal, nagseseremonyas ng magseseremonyas ng binyag, hindi niya nagawa. Kayo, anong masasabi ninyo sa pahayag niya? Pastoral leader, pwede bang magkasal ang pastoral leader? Pwede bang magsiseremonya ng binyag ang pastoral leader? Ano masasabi ninyo? Kung ikay pastoral leader,
kahit pa lay minister ka, di pwedeng ang lay minister magkasal. Di pwedeng ang lay minister ang magbinyag. Maliban lang sa emergency baptism. Pero bahagi sa propaganda ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, mga kapatid, ay etong mga interviewing ito para makahikayat ng mga inosinteng Katoliko din. Okay. Bahagi sa interview nila. Isa-isahin natin. Ako po'y ipinanganak bilang isang Katoliko. Mula sa Katolikong So natin yan ikapagtataka. Bakit? Dahil alam nyo naman na kahit si Felix Manalo ay dating Katoliko. Ayon sa Pasugo Magazine ninyo, kung maalala ninyo, Pasugo Magazine ninyo sinabi na ang pangalang Felix ay kinuha galing mismo sa santo ng simbahang Katoliko na si Santo Felix. Kaya, sino ang katuparan sa unang Juan 2:18-19, nandito na ang mga antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. So, sino ang katuparan niyan? Okay, tuloy natin. Nabinyagan po ako dito sa parokya ng Lourdes, Manabo Abra. Anak po ako ng isang... Yun, nabinyagan siya sa parokya, natural, dating Katoliko, pakilala niya. No? Pero, ang mali lang dito, yung sinabi niya na bilang pastoral leader daw, ang di niya nagawa yung pagseremonya sa kasal at binyag. Pastoral leader at isang apostolada. Bilang Katolikong magulang. Sandali lang. Okay. Okay, sandali muna, ha? Okay. Ituloy natin. Pinasok din po ako sa Birbadong eskwelahan. So, nag-aral siya sa Katolikong paaralan. Pero kung kahit pa Katolikong paaralan ang pinag-aaralan mo, pero wala kang background sa pananampalataya ng simbahang Katoliko at hindi mo pa pinag-aralan, talagang matangay ka sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo gamit yung iba't ibang mga aklat na pinagputol-putol nila. Di ba? Pag-aari ng mga madre. Pare. Dito rin po sa Lourdes High School. Bilang estudyante po, naging sakristan din po ako. Dito po sa kung totoo man siyang Katoliko, ito ay leksyon din na ang pagiging Katoliko hindi sapat na magiging sakristan o kahit aktibo kung wala kang alam sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. Ibig sabihin, kung katulad sa lubo, hangin lamang ang laman, ang daling matangay. Ganon din ang mga Katoliko na kahit ba sakristan, kahit ba lay minister, pero kung wala kang alam sa pananampalataya ng simbahang Katoliko, tapos pakitaan ka ng mga miyembro ng Iglesia ni Manalo, lalo na yung pag-aangkin nila, imagine, pinatunayan po sa aklat Katoliko kung ano ang tunay na Iglesia. Ito po ang ating mabasa sa Papal Encyclical, their historical contest, edited by Annie Fremantle, page 39. Whoever he is, and whatever he is, he who is not
and the Church of Christ is not a Christian. Itong ginagamit nila. O nga ano, pinatunayan pala sa Aklat Katoliko na kung ikay hindi Iglesia ni Kristo, hindi ka magiging Kristiyano. Oh. Ganon sila magkumbinsi para matangay. Una, ini-squat nila ang hindi sa kanila. No? Imagine, kung gagamitan natin ng common sense, mga kapatid, dahil po ba mabasa sa naturang aklat, ibig ba sabihin na ang Iglesia ni Manalo ang tinutukoy diyan? Ito pang aklat na ito, paboritong-paborito nila. Ano yon? Fundamentals of Catholic Dogma. Ginagamit din nila yan sa pahina 274. In regard to Matthew chapter 16 verse 18, Saint Cyprian speaks of the building of the Church of Christ and designate the church by Christ, and designate the church of Christ. Oh, ayan. Sasabihin nila, di po ba pinatunayan kahit sa otoridad Katoliko? Pero ang tanong, ang INC ba natatag ni Felix Manalo ang tinutukoy diyan? Ituloy lang natin pagbasa kung sino. Fundamentals of Catholic Dogma by Dr. Louis Ott sa pahina 274. To describe this true Church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church, there is no name more noble, none more excellent, none more divine than the expression, the mystical body of Jesus Christ. Oh. So, kaya mag-ingat sa ganitong propaganda, yung pang-aagaw, inagaw nila sa Biblia, inagaw pa nila sa Aklat Katoliko, yung hindi sa kanila. Oh, anong tawag dyan? Di ba squatter? Tuloy natin. Ledo Flores Paris. Bilang sakristan, kung anong pinapagawa ng pare, siyempre sinusunod. Katulad ng bago tatanggap ng communion, magkukumpisal para mapatawad daw yung mga kasalanan. Para malinis muli bago tatanggapin yung communion. Nung grade... So, mahirap talaga pag walang background sa doktrina ng simbahang Katoliko. No? At dito, sabi niya, para tatanggap ka sa komunyon, dapat mangungumpisal. No? Pero halatang halata na wala talagang background sa pananampalatayang Katoliko. Una, sa lumang tipan pa lamang, makita natin kung gagamitin natin una ang Cebuano Version Bible. Ito ang mabasa natin sa Ecclesiastes 5:6. Ayaw itugot nga ang imong mga pulong makaangin kanimo sa pagpakasala. Basin, unya og muingon ka sa pari sa Dios nga wala mo tuyua ang pagbuhat sa ingon. Sa ibang salin, mangungumpisal ka sa pari ng Diyos para mapatawad ka sa kasalanan mo. At ang di alam ng mga karamihang Katoliko, iyon ang dahilan kung bakit madaling matangay na ang kumpisal ay imbinto lang ng mga paring Katoliko, kundi ito'y utos mismo ng ating Panginoong Hesus. San Juan Kapitulo 20, versikulo 23. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na. Nga, subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Ang simbahang Katoliko lang na tunay na Iglesia ni Kristo ang may authority
sa pagpatawad ng kasalanan sa pamamagitan ng pare. No? Kaya mga kapatid na nagsubaybay ngayon, kailangan talaga na mabigyang katikisim ang mga anak mismo. Lalo na sa pananampalatayang Katoliko para di dalang madala sa mga ganitong oring propaganda. So ngayon, sa bagong tipan ba, sinabi ba ni San Pablo na sila'y binigyan ng Diyos ng ministeryo para sa reconciliation? Ito mabasa natin sa ikalawang Corinthians chapter 5 verse 18. At this, all this is from God, who through Christ reconciled us to Himself, and gave us the ministry of reconciliation. So, sino ang nagbigay ng ministry of reconciliation? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya, si San Pablo nagpatawad ba ng kasalanan sa ngalan ng ating Panginoong Hesus? Malinaw ang sabi ng ating ni San Pablo sa ikalawang Korinto kapitulo 2 versikulo 10 hanggang 11. Ang sinumang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung meron man akong dapat patawarin, ay pinatawad ko na sa harapan ni Kristo, alang-alang sa inyo, upang hindi kayo malinlang ni Satanas at hindi naman lingid sa atin ang gusto niyang mangyari. So, tuloy natin ang pahayag nitong na-interview ng ANC na nag-convert daw sa kanila. 3 na po ako. Doon na po ako nag-umpisa ng First Communion. Doon na rin po nag-umpisa ng pagkukumpisal. Tiwalang-tiwala po ako na talagang mapapatawad ang kasalanan. Yan naman talaga ang doktrina at turo ng ating Panginoong Hesus, San Juan Kapitulo 20:23. Malinaw yan. Wala yan sa ibang sikta. Dahil ang ginagamit, lalo na sa mga ministro ni Felix Manalo, hindi po ba mabasa? Tingnan niyo Marcos Kapitulo 2, versikulo 10. Sabi dito, ngunit upang malaman, yung ginagamit nila na talata sa INC mga kapatid, alam niyo ba? Itong Marcos Kapitulo 2, versikulo 7. Ito ang kanilang ginagamit. Ito, Marcos 2:7. Bakit namumusong ng ganito ang taong ito? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Hindi ba ang Diyos lamang? So, yun ang ginagamit nila. Di pwedeng magpatawad ang pare dahil Marcos 2:7, Diyos lang ang makapagpatawad ng kasalanan. Sino ba ang nagsalita at nagpahayag sa Marcos Kapitulo 2, versikulo 7 na pinaniniwalaan itong mga anti-katoliko mga kapatid at ginagamit nilang argumento? Walang iba kundi ang kalaban, kumakaaway sa ating Panginoon Jesucristo. Yun ang kanilang pinaniniwalaan. Pero may sagot ang ating Panginoon Jesucristo. Marcos Kapitulo 2, versikulo 10. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan. So, sinabi ng ating Panginoong Hesus, may kapangyarihan siyang magpatawad ng kasalanan. At yung pagpatawad ng kasalanang ito, mga mahal na kapatid, ay kanyang ibinigay din bago siya umakyat sa langit. Yan sa kanyang mga alagad. Hindi sa mga alagad sa tatag lamang ng tao. Juan Kapitulo
20, versikulo 21-23, muling sinabi ni Jesus, sumasa inyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, sinugo ko rin kayo. Pagkatapos, sila'y hinihingalhan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Okay, tuloy natin ang kaniyang testimony. Siyempre, yun ang turo. Pagkatapos ko po kuha ko na nung First Communion, tuloy-tuloy na po ako nag-co-communion. Nung panahon po ni Aure Tagora, na-recruit na po ako bilang pastoral leader. Bilang pastoral leader, ang hindi ko lang nagawa, ang nagampanin na bilang pastoral leader, yung magseseremonyas ng kasal. Bilang pastoral leader daw ang hindi niya nagawa, magseremonyas ng kasal. Una, sa mga Katolikong nagsubaybay ngayon, ang tanong, yung pastoral leader ba, pwede bang magseremonya ng kasal? Ano ka? Ordained minister? Ha? Ordained minister lang sa Catholic ang magseremonya ng kasal. At ano pa ang sabi niya? Sa seremonyas ng pagbibinyag. Yung pagbibinyag, pagsiseremonya ng binyag, hindi daw umano niya nagawa. Alam naman natin na ang magseremonya ng binyag, yung ordained minister pwede dikon, pare at obispo. Pero sabi niya, pastoral leader siya. Pero pag emergency, kayang-kaya po namin magbinyag. Yan. Emergency, may pahintulot tayo na magbinyag using the proper formula. Ngunit kung mabuhay yung na binyagan sa emergency baptism, kailangan siyang binyagan muli sa simbahan. Pero pag mamatay siya, valid ang binyag na emergency baptism. Kaya Mateo 18:18, yun ang otoridad ng simbahan. Tuloy natin. Yun ang pinagkaloob sa amin na tungkulin ng obispo. Bilang isang Katoliko, talagang devoted po ako na Katoliko. Kung devoted ka na Katoliko, dapat una, alam mo ang pananampalatayang Katoliko na tinatilikuran mo. Dapat tinanong mo sa sarili, kung itong simbahang Katoliko na inaniban niya ay hindi totoong iglesia, sino ba ang nagtatag nito kung hindi ang ating Panginoon Jesucristo? Di ba ang INC nagkawindang-windang na ang kanilang pahayag kung sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Meron pang mga pasugo, iba't ibang founders sa iba't ibang taon. Gagamitin lang natin pag may public debate, mga kapatid. Iba't ibang founders sa iba't ibang taon, nagsusuwagan ang mga pasugo magazine ng INC. Ayun, ang mahirap pag nangaral ng kasinungalingan. Tuloy natin. Wala po kasi ako narinig na ibang aral pa noon. Kaya tiwalang. Yun ang problema. Wala siyang narinig na ibang pangaral o na di naman siya nag-aral sa pananampalatayang Katoliko. Siguro kung tanungin, asan sa Biblia ang salitang Ecclesia Catholis? Di niya alam yan. Tiwala ako na ang Katoliko, yun ang maliligtas. So tiwalang-tiwala umano siya na ang Katoliko, yun ang maliligtas. Di mo ba narinig yung inaagaw ng mga ministro na aklat na Father Smith instructs Jackson? Alam mo ba yon? Inaagaw yan ng mga ministro ni Felix Manalo. Dahil sasabihin nila, tingnan niyo. Tingnan niyo. Katoliko pinatunayan. Sa Katolikong aklat, pinatunayan ang Iglesia ni Cristo. Ito kasi,
pahina 60-61. Inaagaw nila ito. Pero, ito'y tumutukoy simbahang Katoliko. Dahil ang babasahin kasi ng mga ministro sa kanilang mga propaganda, mga lumang aklat na ito. Father Smith instructs Jackson na ni Most Reverend John Francis Knoll, revised the Reverend Albert Nevins. Ito mabasa. The Church of Christ today must be in nature, in power, and teaching what it was when it served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who, the doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, refuse to join it, cannot be saved. Yun lang. Ito ang babasahin ng mga ministro. Pero alam nyo ba, deklarasyon yan ng Konsilyo Vaticano sa simbahang Katoliko. Inaagaw naman nila. Ha? Tingnan, ituloy pagbasa. Ito ang nakasulat, mga kapatid. Oh. Kaya daming mga mabiktima talaga sa mga maling akala. Oh. The Church of Christ, dahil lang may pangalang Church of Christ, inaangkin na, inaagaw na. Today must be in power and teaching what it was when it served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who, do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church or knowing it, refuse to join it, cannot be saved. Vatican Council, the Church, Lumen Gentium ito, number 14. Ituloy. Say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. Ang Katoliko ang tinutukoy dito na Iglesia ni Cristo, hindi kay Manalo. Kaya kung di mo pinag-aralan yung simbahang Katoliko, gamitan ka sa ganitong aklat, matangay ka talaga. Tuloy natin. Bilang isang OFW po, may kasamahan po akong kakwarto ko na kaanib ng Iglesia ni Cristo. 2010, bago ako nagbakasyon dito sa Pilipinas, inaanyayahan na po ako sa pamamahayag. Nung bumalik po ulit ako sa trabaho, sa tuwing Huwebes po ng hapon, iniiwanan po ako ng kakwarto ko dahil may sumusundo po sa kanya. Sabi ko, huwag ka pwedeng makasama dyan sa pinupuntahan mo. Ayun po ang biro ko sa kanya. So, kaya nga, may babala na ang mga apostol. Anong babala ng mga apostol? Kung tingnan ninyo, ay ikalawang Juan, Kapitulo 1, 10-11. Pag may pumunta umano sa bahay na magtuturo ng maling aral, huwag ninyo silang tanggapin. Pero siya, sumama, nakinig sa pangangaral ng Iglesia ni Cristo gamit itong mga aklat Katoliko sa kanilang propaganda. Sinong di matangay kung wala kang background sa pananampalataya? Okay, tuloy natin. Pwede. Yun naman po ang sagot po ng kasama ko. Sumama na po ako sa kanila. Sandali, may nabasa ako dito si Edgar Dupael. Daming mga propaganda, kaya umalis kami dyan. Iglesia ka ba, Edgar? Ha? Iglesia ka ni Manalo? Paki-comment. Ilang taon ka kung Iglesia ni Manalo? Pag umalis, nakaanib sa Iglesia ni Manalo, sasabihin nila, tiwalag yan. Ikaw ba'y natiwalag o ikaw ba'y tumiwalag? Buong pamilya mo ba ay kaanib sa Iglesia ni Cristo, natatag ni Felix Manalo, o ikaw lang ang nadala sa Iglesia? Tuloy natin. May 5, 2011 po yun. Hindi ko po malilimutan yung araw po na yun. Noong araw din po yun, yung pagsamba na yun, pagbukas po lang po ng pinto. Ramdam na po na po ibang, parang iba na po ang pakiramdam po.
Pagkatapos ng panalangin, nag-text 2 na po. Di niya binanggit dito. Dapat binanggit mo. Pagkatapos sa iyak-iyakan, may paiyak-iyakan pa sila sa pagsimba, no? Sa INC, mga kapatid. So, dito napansin ninyo na sa kanyang testimony, ang mali lang, sinabi niya na ang di daw umano niya nagawa yung pag-seremonya sa kasal at sa binyag. Alam mo naman na ang isang laiko ay walang karapatang magkasal at lalo nang magbinyag maliban lang sa emergency baptism. Kaya anong masasabi ninyo sa pahayag niya, mga kapatid? Comment kayo. Okay? So, sa pagkakataong ito, pasok na tayo sa punto por punto, mga kapatid. Pero, ayan, si Edgar Dupail, no? Kung nakinig siya, umalis umano siya sa INC, sige, i-comment mo, kapatid. Kung ilang taon ka o handog ka ba o nadala ka, buong pamilya mo ba? So, comment kayo dyan. Okay, sandali muna. Pasok muna tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito sa mga kasama natin sa punto por punto. Okay. Okay. So, pasok tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito. So, comment kayo, mga kapatid. Sandali. Okay. Di na nag-comment si Edgar dito. Okay. So, pwede kayo mag-comment. Edgar, no? Batay sa komento mo. Okay. So, ito na. Pasok na tayo sa punto por punto. Papunta yung pare, no? So, mahirap po talaga yung sitwasyon na ganyan, kapatid. Kaya ang mas pinakamahalaga rito, yes, kasi baka nagsisimba kayo. Ako, yun ang iniiwasan ko eh. Araw-araw po rito, online mas po yung ginagawa ko rito, no? Dito sa bahay. I'll make sure na walang walang makakadisturbo, kapatid. So, kung gagawin mo 'yan, online mass, make sure po, lalo na sa sitwasyon nyo, dapat hindi yung replay yun, dapat dapat talaga yung live na online mass. And at the same time po, just make sure hindi kayo distracted. Kahit sa misa naman, 'di ba? Kapag nasa misa talaga tayo, bawal nga makipag-usap sa ano natin eh, sa katabi natin eh, dahil highest form of worship 'yun. Kahit online mass lang yan, highest form of worship pa rin. Kasi, sa katikisim natin, halos magkapareho yung salita mismo ni Jesus at yung katawan at dugo niya. Yung liturgy na yan, halos magkapareho yan ayon sa turo ng simbahan. At pareho yung liturgy of the word at liturgy of the Eucharist. Kasi si Jesus pa rin yun eh. Pati lalo na yung makakainin natin si Jesus. 1 hour lang yun, kapatid. Nagkakasala ka ba? Well, makikita natin yung problema doon. In a way na hindi kayo nakakapag-focus. Kaya lagi natin sinasabi sa mga tao dito po sa punto por punto, kahit even the rosary. Yes, tama naman, pwede na mag-rosary sabi, habang naglalakad. Ang magiging problema kasi diyan, kaya mo ba mag-focus? Ano ba, naglalakad o nasa sasakyan, di ba? Ang daming distraction ba? Kasi ang pagdarasal is you're talking to God. At lalo na yung pagmimisa, no, sabi nga ng iba, ay nag-rosary ko kahit saan. Kasi ang magiging problema doon, no, yung focus. Kasi ang dami mo nakikita, ang daming maingay.
Kasi if you're talking to God, kahit naman sino, kahit ikaw, siyempre, kapag ikaw gusto may kausap ka sa telepono, ayaw mo kaya may nadidistract. Tingnan mo kanina yung yung, yung nagbablog kanina, nadidistract siya. No, so ang gagawin natin diyan, ayun naman ka naming hatulan sa ganyan, but yung turo ng simbahan kasi, when you pray, make sure no you go in a quiet place. Hangga't maaari na walang distraction. No, so tatlong P yan no, proper pace, proper posture, proper place. No, so tiyan ang tinuturo ng simbahan, posture, pace. Ano ba yung pace? Yung hindi ka nagmamadali na parang bubbling. Pagtapos yung place, tatlong P yan eh. So, may nagkakasala ka pa, pwede ka magkasala doon. Why? You're not focusing on the online mass. No, so kanino ka nagfo-focus? The distraction. Kaya sa mga nakikinig po ngayon, magdi-divine mercy ka, make sure you're at proper place. Yung siguraduhin mo na walang distraction. Kasi kahit naman sino, kahit tayo, halimbawa may kausap ka rin ng iba, or may nagdi-distract. Siyempre, maano ka rin yung kausap mo. Ano ka ba? Ba't di ka mag-focus? Si Lord pa kaya? Kahit ikaw, may magagalit ka, halimbawa, may kausap pa sa telepono, na, yung kausap mo, nadidistract siya, hindi siya makapag-focus sa'yo. Ang Diyos pa kaya? Sa mga nakikinig, no? Ah, hindi masama yung anywhere mag-ano ka, no? Ang problema doon, can you focus? Hindi masama yung kahit saan magsabi daw, kahit saan mag-pray ng rosary, mag-pray. Lalo na yung mga meditation nga eh. Kailangan yung proper place po talaga. Kasi if it is not on the proper place, yung posture medyo pwede pa yun eh. Tsaka yung pace. Pag sinabi yung proper pace, yung hindi siya yung nagmamadali kang parang hindi ka na rin nagdasal. So, ang prayer kasi you are talking to God. It's either pinupuri mo siya, it's either you're meditating Him, especially yung banal na misa po. That's the highest form of worship and prayer. Yes po, no, mayroon kang pagkukulang doon. Ayaw naman natin sabihin, alam mo, malaking kasalanan yan, no, ano, but ikaw na rin ang mag-iisip po kung iyan mo na sa sarili mo. Kapag ikaw may kausap ba, yung kausap mo may nadidistract, okay lang sa'yo na hindi makapag-focus ang kausap mo. So, let's examine our conscience. Okay lang ba sa'yo? Ngayon, pag alam mong, kaya nga nababother po kayo, kasi alam mo may mali eh. Lahat po ng nakikinig kayo, pag nababother ka sa isang bagay, may something's wrong. So, alisin niyo po yun. And you go to confession if you have chance na sabihin niyo, nag-online mas na nga lang po ako, tapos nadidistract pa ako. Make sure, kapag lalo na yung hindi kayo lalo na yun ang holiday obligation mo pag Sunday, make sure in a proper place ka na ikaw lang, na walang magdi-distract. And at the same time po, no? Siguraduhin natin, no? Lalo na yung pakikinig ng salita ng Diyos. Sa salita niya, doon tayo liligtas kaya. No? So, make sure walang distraction po. Sa susunod, go to confession, then try your best na po, no? May pagkukulang, may kasalanan, makikita natin. Mayroon na rin po kasi nasa sayo, kasi nga parang hindi ka na rin nagsimba, parang hindi ka rin nag-online mass kasi nga na-distract ka na eh. Ang mahirap dito, online mass na nga, nadi-distract pa. Wala tayong natutunan. So, as much as possible, nakakalungkot lang, no? Lalo na sa ibang bansa, walang misa. May mga lugar na walang misa, nakakalungkot po yun kasi ang banal na Eucharistia, kailangan talaga po kainin natin. Huwag tayong umasa sa online mass, sa mga nakikinig ngayon. Kung hanggat maaari, no, you need to receive, no, the body and blood of Christ talaga. Actual po yun, physical. Kasi kapag sabi nga ni Jesus, kapag hindi mo kinain talaga, hindi yung spiritual communion, iba yon sa online mass, kainin mo talaga. Sabi sa katikisim natin, ito yung pinaka-summit foundations of the Christian life. So yun po kapatid, no, as much as possible, wag na lang, wag kayong mag-ano sa mga may distraction, make sure na you have to find a place po na hindi kayo madidistract. Bro Vicente.
Okay, bro. May pahabol pa siya na tanong. Sabi niya dito, about naman daw sa pagtawad sa 'di ba sa palengke may uso yung gano'n yung 20 yung presyo tatawaran mo ng example 15 na lang. So, magiging kasalanan po ba 'yun, bro, kapag gano'n daw? Tanong niya dito. Kung gano'n, kung tawad ka ng tawad. Karapatan naman ng mamimili yun. Wala namang problema kung nakikita. Kailan ba nagiging kasalanan ng isang kasalanan? Sabi nga, ano ba yung kasalanan? Paglabag sa kautusan, paglabag ng kautusan ng Diyos. Pag wala naman po tayong nilalabag sa utos ng Diyos, lalo na yung mga simpleng bagay na yan, wala tayong nakikita, wala po tayong maaatangan. Kasi sa amin dito, pag sinasabing kasalanan, babasahin ko. Sabi ng Diyos, sabi ni Jesus ito, sabi ng katikisim natin ito. Pero kapag wala diyan, katulad ng lagi ka humingi ng tawad diyan sa mga binibili ko, examine your conscience na lang kung sobra naman marami naman kasi parang puhunan na lang ang gusto no. Sobrang tipid. So examine your conscience, kapatid, kung masyado mong gusto, kulang na lang ibigay na lang sa iyo, sobra na 'yon. Ngayon, kung sobra namang mahal na feeling mo na ikaw kasi makakaano doon, kaya nga examine it. I-compare mo doon sa presyo sa iba. So ganun na lang kasi kung abuso naman yun po, no, kaya nga examine tayo na lang sa konsensya natin. Pag walang kautusan kasi sa simbahan o sa Biblia, marami kasi mga tanong diyan na wala tayong maibibigay letra por letra sa Biblia o sa simbahan. Kung wala, examine lang natin ang conscience natin. Tayo ba yung maabuso? No, kasi ang pag-abuso doon ang napupunta na aming kasalanan. Tayo ba naman ay sobra namang nagtitipid o tayo ba inaabuso na kailangan mo siyang sandali lang po, sobra na yata yung tubo nyo. Pwede bang tawaran to? So examine your conscience, kapatid, no? Tingnan mo yung mga presyo diyan sa mga and then compare it. Kapag alam mo na abuso ka, you have the right. Kaya nga may tinatawag din tayo sa batas, may human rights ba? So karapatan mo yun Kung lalo na kung alam mo umaabuso yung tindera. No, tingnan mo yung sitwasyon, di natin alam yung sitwasyon, ano ba talaga yung presyo ng mga yan. Kapag naaabuso ka, walang problema po yun, no? Bawasan yung presyo, request ka, tawad. Pero kung alam mo naman na sobra naman, wag naman po. Baka naman hindi na rin kumita yung Kasi sa simbahan, turo na simbahan, yung pagninegosyo ay legal yan, hindi kasalanan. Di ba? Nagpapatubo yan Pero may tinatawag na yung standard price ba ng gobyerno. Pag sumobra doon, medyo nagkakasalan sa gobyerno at sa Diyos din yung nagtitinda. Pero kapag naman tama lang, yung standard price, kaya may tinatawag na freezing price, ipi-freeze nila yung price. Minsan kasi nag-aabuso yung tao kapag may kalamidad. So yun po yung tingnan mo yung sitwasyon. Ikaw po yung makakaano yun. Ikaw ba ay umaabuso na masyado mong kinukuripot naman yung tindera? Or inaabuso ka masyado mataas, gusto mo lang ibaba, wala naman pong kasalanan doon, Bro Vicente. Okay, bro Angel, maraming salamat po at baka po may mga tanong diyan sa inyo. Bro John Ray? Yes, bro. Ano yun, bro? Baka may mga tanong diyan sa inyo. Wala, bro, sa ngayon walang nagtanong dito sa live ko kasi alam na nila lahat ang sagot Sige, bro. Ito basahin lang ako yung comment ng isang born again. Ito kasi lahat ng mga post ko, lalo kapag confession, about sa veneration, talagang active to mag-comment. Sige. So, kahapon, kasi kontra siya. So, sinare ko i-upload ko yung discussion, yung topic ni Brother Wendell. So, ang sagot na niya ngayon, kasi kontra to sa mga rebolto, sabi na itong born again, kahit hindi nyo na itapon mga bro, basta wag lang yan gawing Diyos-Diyosan o sambahin. Kasi kung ang imahen na yan ay idolo nila dahil sa magagandang ginawa nila nung nabubuhay pa sila, sayang naman, display na lang. Wag lang sasambahin o gagawing Diyos kasi ang iba, dino-Diyos na nila yan, mga mali. So medyo parang inaccept na niya ngayon dahil naliliwanagan siguro sa paliwanag ni Brother Wendell. Yes, actually, kung nasubaybayan nyo sa mga bago lang nanonood ng mga debate,
Ako kasi since 2006, kinahiligan ko na talaga. Yan yung starting ng aking journey sa pag-aaral sa Catholic faith. So nung una niyan, ano pa lang ako, wondering, tapos nagka-interest, and then nag-try na ako mag-aral. So nung mga unang mga debate na pinanood ko, nung nagkaroon ako ng interest, palagi larawan ang pinapakinggan kong debate, no? Sila Alvin Quitamundok, Sok Fernandez, yan, Brother Wendell, yan. At iba pa yung mga magagaling na debater sa Pilipinas. And then ang isa po talaga sa nasaksihan ko sa mga debate, nung una, allergic talaga ang mga protestante sa larawan. Kahit larawan, bawal talaga sa kanila, kahit larawan. So nasaksihan ko ng mga debate, bawal talaga sa kanila kahit larawan. Bawal talaga. Kinalaunan, sa paulit-ulit na dinidebate ang larawan, paulit-ulit na pinapaliwanag ng mga CFD na hindi lahat ng larawan ay bawal. Hindi lahat ng larawan ay bawal dahil sa Biblia, ang Diyos mismo nagpagawa ng larawan. Nag-i-evolve ang kanilang arguments. Nag-i-evolve. Nagbabago ng dahan-dahan. Mayroon ng tumatanggap ang larawan, okay lang gumawa ng larawan, basta wag gawing Diyos. Pero sa kalagitnaan, nagbabago pa rin ang kanilang pananaw, rebulto pa rin ang larawan. Ganun ba? Pero nagdahan-dahan siya, nag-evolve. Hanggang sa marami na ako narinig yung mga protestante na okay lang ang may larawan, wag lang gawing Diyos, wag lang sambahin. So ganun po, dahan-dahan silang naliliwanagan sa paulit-ulit na pagpapaliwanag ng mga Catholic faith defenders. Kaya hindi na bago sa atin yan. Lalo na sa akin din na bago na marami ng mga protestante ngayon na okay lang ang larawan. Huwag lang gawing Diyos-Diyosan. Tulad ni Arian Fuentes. Di ba? Sabi ni Arian Fuentes, okay lang larawan, huwag lang gawing Diyos-Diyosan. Pero galit na galit sa larawan ng mga Katoliko. Kasi tingin nila, sinasamba natin ang mga larawan. Na tulad nga nung isa, sinabi doon sa, nag-comment kay Brother Vicente na okay lang yung larawan, huwag nyo lang sambahin. So, yan ay bunga ng pagpapaliwanag ng mga CFD, mga kapatid. Kasi without the reasoning of Catholic faith defenders, mananatili sila sa box. No? Hindi sila makakapag-isip ng malaya kasi kulong sila sa namamanan nilang katuluan na ang larawan ay rebulto. So sa tulong ng mga Catholic faith defenders, nabuksan ang isip nila nga, oo nga no, kasi meron naman talagang mga larawan na ipinahintulot ang Diyos. So tumatanggap na sila ng larawan ngayon. So dito na tayo ngayon sa okay lang ang may larawan, wag lang sasambahin. Kasi ang tingin kasi nila sa gawa ng Katoliko, once nananalangin ang Katoliko sa harap ng larawan, ang tingin nila dyan, Diyos-Diyosan na. Ginawa ng Diyos-Diyosan ng larawan. So yan na naman ang hinihilot natin ngayon. Gumagamit din ng talata na hindi lahat ng pagpanalangin na nakaharap sa rebulto ay pagsamba na mismo doon sa rebulto. Kasi si Josue na sumunod kay Moises, nung nagpatira pa siya sa Diyos dahil sa kasalanan ng Israel, kaya napatay ang mga Israelita, nagpatira pa siya sa Diyos sa harap ng larawan. Pero ang kaniyang panalangin, ang kaniyang pagsamba, hindi ukol doon sa larawan, kundi doon sa Diyos mismo. Nabasa nila na may ganun nga. Alam nyo, mayroon na naman sila bagong argumento dyan. Ang argumento nila dyan, pinagalitan si Josue bakit nakapatira pa sa harap doon ng larawan. Pinagalitan daw siya ng Diyos. Kasi kung babasahin daw natin ang preceding verse, sinabi kasi ng Diyos doon, tumayo ka. Tumayo ka dyan, ba't ka nagpatira pa?
Ang kanilang reasoning, tingnan mo, galit na galit ang Diyos. Nung ako ang nagbasa, ginamit ko na argumento yan kasi ginamit sa akin yan na nagpatira pa si Josue buong araw pero pinagalitan ng Diyos bakit nagpatira pa. Ibig daw sabihin, hindi talaga pwede manalangin nakaharap sa larawan kasi magagalit ang Diyos. So ang ginawa ko, ginamit ko yung kanyang reasoning. Pero pinalabas ko na mali ang kanyang unawa. Kasi nung binasa niya kasi, tingnan mo galit na galit ang Diyos. Nung ako nagbasa, sabi ko wala namang galit. Yun pala, ang galit pala ng Diyos nagmula sa kanyang opinion, nagmula sa kanyang feelings ba? Nagmula sa kanyang pagbabasa. So, tinuruan ko kasi Brother Jared dyan Sabi niya, sabi nila pinagalitan daw pinagalitan daw si Josue dyan kasi nakapatira pa. Sabi ko, pinagalitan sila kasi yung pagbasa nila pagalit. Sabi ko, Brother Jared, basahin mo Brother Jared, basahin mo ng mahinahon. Tinanong ko siya, nagalit ba ang Diyos Hindi. Sabi niya, hindi bro. Tinuro ko kay Jared sa talatang yan, Josue City Size. So ibig sabihin, ang galit pala ng Diyos nagmula doon sa nagbabasa, hindi sa Diyos mismo. The reason why pinatayo siya ng Diyos doon, mga kapatid, dahil buong araw na siya nakapatira pa. Sa buong araw na pagpapatira pa doon ni Josue, dininig na siya ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, tumayo ka na dyan, ba't ka nagpatira pa? So, ganun po yung argumento na ginamit ko dyan. So, dito natin makikita na malaking tulong talaga itong mga CFD, mga kapatid. No? Dandahan nilang naunawaan. Dandahan nilang nakikita na mayroon palang talagang hula sa Biblia na nagpapagawa ang Diyos ng larawan, hindi lang sa anghel. Kasi ang kanilang isa sa argumento kasi dyan, anghel ang ipinagawa. Isa inyo, ribulto ng mga Katoliko, ribulto ng mga santo nyo. Ngayon, dandahan na nila nakikita na sa hula pala, pati pala mga santo, pinapahula na mayroong ribulto sa Panginoon, pinapagawa, monumento. Monumento sa mga, yung tinatawag na lingkod ng Diyos, ipapagawa ng Diyos mismo. Kaya lito sila ngayon kung paano pa nila paninindigan ang kanilang paniniwala. Kaya nga nagkakakontrahan na ang kanilang reasoning minsan. Nagkukontrahan na, lalo na si Pastor Ian Fuentes nung pumasok siya dito, pinakauna pagpasok ni Ian Fuentes dito, natawa ako doon Kasi pilit niyang pilit niyang tinatanong, 25:6 ng Exodo, huwag kayong gumawa ng larawan o anumang anyo at sasambahin. Tanong, sabi ni Pastor Ian Fuentes, tanong, gumagawa ba kayo ng larawan? Sumagot ako, yes, gumagawa kami ng larawan, pero pinaliwanag ko, pero ang ginagawa namin ng larawan, hindi ang larawan ay pinagbabawal sa Exodo. Yan ang sagot ko sa kanya. Kasi sa Exodo, kung babasahin mo sa Hebrew, ang pinagbabawal dyan, pesel. Sa Katoliko, ang ginagawa na yung mga larawan di man pesel, yung mashiba or mashibot. Ang ibang bigkas, mashibot or mashiba. Mga monumento, tawag dyan monumento, mashiba. Or chelem. Mga wangis ba, chelem. So, depende. Tapos binasa ko. Sabi pala niya, ang sabi daw sa Douay Rhymes Version Catholic Bible, yung carved image, don't make any carved image. Ginamitan niya ako ng Catholic Bible. Ginamitan ko siya King James. Yes, yung carved image nga na bawal yung pesel. Gagamitan din kita ng Biblia mo, King James Version. Ginamit ko kay Real Fuentes noon. 74:47 ng Salmo. Carved image din dito, pero ang mga carved image nilagay sa templo ng Diyos at galit na galit ang Diyos kasi sinisira ng mga kalaban sa Diyos. Anong naging response niya sa akin? Sabi ko nga, hindi naman bawal gumawa. Pero ang tanong niya, ba't kayo gumagawa? Di ba? So dahil na ano ko yung kanyang natawag diyan, yung na compress ko yung ang kanyang argumento,
hindi na siya tutol na okay ang larawan. Pero the way siya magtanong, ba't kayo gumagawa ng larawan? Pero dahil naipit ko siya ng naipit, ano yung binibigay na argumento niya sa akin, ibinabalik ko sa kanya yung argumento niya. Yun kasi ang taktika ko sa debate eh. So, binabalik ko sa kanya. O di naunawaan niya na meron pala talaga mga larawan na nakalagay sa templo. So, anong sagot niya sa atin noon? Sabi niya sa akin, sabi ko nga, sabi niya pala na, uulitin ko hindi ako totol na gumawa ng larawan. Yun ang naging sagot niya doon. Hindi ako totol na gumawa ng larawan. Ang totol ako, yung gumagawa, tapos sinasamba. Yan. So, dyan tayo sinasamba. Dahil, wala kasi silang theology about sa worship. Ano ba yung worship na tinutukoy sa Biblia? Kasi sa kanila kasi, pag sinabing worship, ano na yun? Referado na yung worship nila sa Diyos. Pero kung titingnan nyo mga kapatid, ang worship sa Bible, hindi para sa Diyos lahat. Kasi ang worship, pwede siya sa mga pinagkalooban, pwede siya sa pinagkalooban, ano ba yung sinasabi pinagkalooban? Pwede siya sa mga taong may mga matataas na antas. Halimbawa si Haring Nebukadnezar. No, hari na 'yun Tapos sabi sa account ni Daniel, sinamba siya ni Haring Nebukadnezar. Sinamba siya. Kung babasahin natin sa King James Version kasi yung mga Protestante kasi mapa King James eh. Basahin natin sa King James. Si Daniel sinamba or winorship siya ni Haring Nebukadnezar. Mababasa dito sa politra. So hindi lahat ng pag-worship ay para sa Diyos. Na pag-worship pala na larawan ng paggalang. Pero ano na naman ang naging tugon nila sa worship pagdating sa kay David? Tandaan daw natin na ang nag-worship kay Daniel ay isang pagano at ang ugali ng pagano sumasamba sa maraming Diyos-Diyosan. Kaya inisip daw ni Haring Nebukadnezar na si Daniel ay Diyos. Pero mali, kasi kung ididirekta natin sa Corte City mga kapatid, kinilala ni Haring Nebukadnezar ang Diyos ni Daniel. So yung pag-worship na kay Daniel, hindi para kilalaning Diyos si Daniel. Kasi sabi nga ni Haring Nebukadnezar doon sa Corte City, ang iyong Diyos Daniel. So ang Diyos ni Daniel kinilala ni Nebukadnezar. So ibig sabihin si Daniel hindi niya kinilalang Diyos. Pero winorship ni Haring Nebukadnezar. Ano yung uri ng worship ang ipinakita ni Haring Nebukadnezar kay Daniel? Hindi po yun latria. Kasi sa Tutsi na simbahan, again, ang worship, merong latria, meron namang yung dulia. No, dulia. At meron pang para sa mga santo din. Meron din mas mababa pa doon sa dulia na para kay Inang Birheng Maria, protodulia para kay Saint Joseph at sa iba naman. So mayroon kasing superlative degree yung worship na tinuturo ng Bible at tinuturo ng simbahan. Yun ang hindi nila nauunawaan. So siguro darating ang panahon tulad kung paano nila natanggap ng dahan-dahan ang larawan. Basta't patuloy din nating ipapaliwanag sa kanila na hindi lahat ng pagluhod para sa Diyos-Diyosan, hindi lahat ng pagluhod ay para sambahin ng isang larawan o ng isang tao, kundi pagpapakita ng paggalang. So kung idandahanin natin yan, pagpapa-explain sa kanila ng paulit-ulit, darating ang panahon siguro, hindi na sila tututol na pwedeng magdasal, na nakaharap sa larawan, na nakaluhod. Darating ang panahon, mauunawaan nila yan. Kasi nakita ko, ako mismo, saksi ako, yung development ng kanilang pagtanggap ng dahan-dahan sa larawan. Di ba? So, sabi sa binasa ni Bro Vicente, okay lang daw ang larawan, wag lang sambahin. So, darating ang panahon, kapatid, kung nakikinig ka man ngayon, mauunawaan mo na hindi lahat ng pagsamba ay pagtuturing na Diyos ang
ang isang bagay. At maunawaan mo rin na hindi lahat ng pagpapanalangin sa harap ng larawan ay Diyos-Diyosan. Maunawaan mo rin yan dahan-dahan. Sa ngayon, magpasalamat kami na naunawaan mo na hindi pala bawal ang larawan, wag lang gawing Diyos. At yun po ang turo ng simbahan. Bro Junri. Yes, Brother Angel. Isang ayon na sila sa turo ng simbahan. Yes, bro. Actually, bro. Yes, actually, Yun ako na yun. saksi. Saksi talaga ako dyan na dahan-dahan nilang natatanggap na mayroon pala talagang larawan. Dahan-dahan nilang natanggap. Ang kanilang ang kanila talagang argumento ngayon, wag lang daw gawing Diyos-Diyosan. At hindi naman natin ginagawang Diyos-Diyosan ang larawan. Yun na nga ang turo natin Oo. Katoliko na sila. Katoliko na. Hopefully. Yes, yun na ang problema, no? Hindi talaga pagkulang, no? Tsaka pag hindi guided talaga ng totoong simbahan ng nagbabasa ng Biblia, mahihirapan silang intindihin. Mahihirapan kasi napakahiwaga niyan. Sabi ko nga, kahit nga yung mga simpleng libro nga sa school natin, di ba? Kung wala magpapaliwanag na teacher, mahihirapan kaya tayo. Mga simpleng libro lang yun, paano yung Word of God pa? Yun ang nagiging problema sa mga ibang sekta kasi nagbasa ng Biblia, nag-interpret mag-isa. Napakahirap yan. Kaya sabi nga ni Father Richmond Nilo, no? Kapag nagkamali ka ng interpretation sa Biblia, totoo yun. Impyerno ka dyan. Sabi, Brother Angel, sabi ni debate namin, mahirap talaga intindihin ng Biblia, Brother John, kasi wala kayong Holy Spirit. Nagkaroon siyang bigla ng Holy Spirit samantalang binabasa niya Biblia Katoliko. Pero bukas ako kasi ang magta-topic bukas, ibubuking natin na lito siya sa iyang tanong sa akin at sa kanyang paniniwala about Holy Spirit. Titibagin natin bukas ang kanilang paniniwala, no? Titibagin ko kasi hindi ko kasi matibag-tibag sa question and answer kasi 20 seconds lang tapos limited lang ba limited. So hindi ko talaga madibang sa sagot yung kanyang tanong. Pero bukas asahan niyo bukas mga kapatid, ituturo ko sa inyo kung paano i-debunk yung kanilang paniniwala na once save always save sila kasi daw nakatanggap na sila ng tatak ng Espiritu at ang Holy Spirit sa kanila is forever na. No? Bro, bukas? Tuturuan ko kayo niyan bukas. Itanong mo kay Father di bukas, bro. Ay, nga pala, no? Thursday pala bukas. Bro, ako kasi ang nakaano dun eh. Si Bro Aljan ang naka-assign pero mukhang hindi naman umaano yun. Itanong mo kay Father Dion kung hindi kasi matuloy yun, doctrinal tayo. Sa Friday, bakit nilagay ako sa Thursday kung meron pa lang kaya wag ganito mga kapatid. Bro, Angel. Kasi ikaw si Kaburnok pala hindi siguro alam ni Kaburnok. Ako hindi ako naglalagay nung ako pero hindi na siya daw makikiano bro dahil medyo may problema nga problematic na siya ngayon hindi na siya daw makakatulong ngayon. Tama kasi nagugulo nga Tingnan mo dito November 13 bukas Aljan Bagatnan. Dapat to si itanong mo kay Father dito Ngayon anyway, sige, however kung wala si Father D bukas, itutuloy ko yung topic ko. Hindi kasi sa Friday bro, si Brother Romel wala pa daw silang internet. Pwede ka sa Friday or Saturday. Friday kasi or bukas, Saturday. Itanong mo kay Father D yun, nakaano na. Kung wala nga si Father D, kung wala si Father D. Sige, kung naka-ready ka bro, ikaw kung wala si Father D, since ako naman ang nakalagay doon, ako na lang. Hindi, si Bro Aljan ang nakalagay, November 13. Angel, Thursday ako Sunod mo ngayon dyan, yung sinend ko sa Babyface. Bago na naman yung bago yung sinend mo? Hindi, yung dati pa yan. Dati. Inano ni paki-check mo bro para masiguro. Ito, tinitingnan ko. Nabasa. Ayan Bro Jando tapos Brad Junre. Ay 6 pala to. Nung 6 pala. Bro 13 Bro Aljan Brother Romel sa tama ang binasa ko yung November 5 tsaka number 6 Jando tsaka last week yun. Last week. Kaya nga yung Thursday no last week, 'di ba sabi ko bro, sa Sabado ka na lang, 'di ba nagsabado ka? Kaya pala ako ang nalito. Sige. So, saan lang yung availability ko? Saan yung mga kapatid, no?
na i-debunk natin yung paniniwala nila na saved na sila kasi mayroon na silang Holy Spirit. Ang Holy Spirit sa kanila ay hindi na mawala. I-debunk natin yun. Tuturo ko sa inyo kung paano i-debunk yan kasi pinag-aralan ko lahat ang Sabi kanilang ni Pastor argumento. Pablo, mag-ingat kayo kung anong espiritong mayroon sila. Sindihan ang nagsabi diyan unang Saint Juan John, oo. 4:1 na Mag-ingat subukin nyo ang lahat ng Subukan niyo kung espiritu. talagang, oo. No, so, yung po bro, kung hindi pwede sa Biyernes si Bro Romel daw dahil doon sa internet, Biyernes ka rin, ikaw na lang bro sa Biyernes. May tanong dito si Excel de los Verlas, no, Sister Excel de los Verlas, na ang tanong niya, good evening Bro John, totoo po yung about sa Poland na statue ng demonyo din? Nagpagawa din daw ang simbahan ng statue ni Saint Michael. Statue ng demonyo sa Poland. Anong simbahan yan sa Poland, sister? Hindi ko pa narinig kung anong issue diyan, no? Sa Poland daw, Brother Angel. I-search mo nga dyan, Brother Angel. Statue sa Poland, demonyo daw, nagpagawa din daw ang simbahan ng statue ni Saint Michael. Baka siguro tinapatan tinapatan ng mga Katoliko na magganawan siya. May statue sa demonyo tapos hindi tinapatan ng statue ni Saint Satan. Michael, yung Satan. Hindi ko pa nalaman yan na Sister Excel, pero siguro kasi alam ni Brother Angel eh. So, maigi. Yan, pero tinapatan lang. Maigi kasi talagang adversary yan, si Satan at Saint Michael, no? Even in Jude, kung babasahin natin ang Jude 1:9, no? Talagang palaging nag-aaway yan si Saint Michael at si Lucifer, no? Kasi yan talaga ang magkaribal sa dalawang matataas na anghel. At dun sa Christmas din, yan din ang dahilan po, no? Yung dati kasi pagano yan. Ngayon, tinapatan nila ng Christian, no? Christmas. Kasi yun nga ang nangyayari. Tinatapatan lang. Kaya akala nila yung Christmas pagano. Hindi. Tinatapatan nila ng mga ng mga kabanalan. Kasi nga, tapatan mo yung mga sa demonyo ba? Tinatapatan ng para sa Diyos. Hindi naintindihan ng mga ibang sekta yan. So may rito, may tanong dito yung baka pwede si Bro Romer naman siguro. Ang sabi rito, pwede ba daw gamitin yung Bro Romer, yung expiration daw ng na expired na matagal ng holy and exercise olive oil, Bro Romer? Olive oil bro, expire? Yes daw, expired na daw. Parang may na-expire, no? So kung hindi naman masyado na hindi na masyadong matagal na may expiration, for example, 1 month, parang lagpas na ng 1 month, so pwede pa siguro, pero pagka matagal na talaga, wag nyo nang gamitin kasi hindi natin alam ba kung ano ang reaction ng expired na olive oil doon sa katawan natin. Pwede yan magamit, pero wag nyo inumin. Ilagay ninyo sa ilagay ninyo sa pahid pwede, no bro? sa mga pahid. sa mga pahid na lang, walang problema doon. Pero kapag inumin, mag-ingat po tayo kasi hindi natin alam kung anong epekto diyan. So mas maigi na bumili po tayo ng bumili tayo ng bago, yung pure talaga na olive oil, yung extra virgin olive oil, yung pure, pwede yan. Yung iba nga kapag wala na talagang stock ng pure, yung pomace, pwede din. So, yon gamitin natin sa tama o yung gamitin natin na kahit saan lang. So, yon pwede naman, pwede na gamitin yung basta hindi masyadong matagal. Pero kung grabe ng tagal, mga 2 years na, wag na lang kayo ng iba. So, yun lang ang sagot natin, Bro Angel. So bali, ang malinaw dito bro, Bro Romel, sa mga nakikinig, yung mga matatagal nyo na pong pwede ang gamitin pahid lang pag alam nyo medyo Pahid. matagal Kasi, na siya. Pahid lang po. din bro, yung meron kami experience bro na yung mga olive oil nasa right kasi nalagyan ng
exorcism water, di ba? Lalagyan. So, dinidiscourage din namin. Bakit? Kasi kahit na bago yung mga olive oil ninyo, kapag hinaluan nyo na yan ng tubig, iba ng lasa. Mag-iiba, parang mapapanis. So, yun din. Isa din ang ano natin na iwasan. Lagyan natin ng salt or lagyan natin ng exorcism water kasi mapapanis po talaga yan. Baka hindi nyo na yan malunok. So, yun lang bro, yun dyan. So, yung mga yung mga nag-expired na, pwede yun, pahid-pahid na. Walang problema doon. Kasi baka na-bless na, di ba? Na-bless na yan. Oh, na-bless na yan. So, kasi matagal siguro matagal na naubos kasi pahid-pahid lang. So, yun lang, gamitin po ninyo sa pampahid lang. Huwag na lang pong inumin. Bumili kayo ng bago. Yun lang bro. O yung sis Anesita Diet Podador po, no? Yun po. Pwedeng gamitin po yun, no? Basta pahid lang. Kasi usually, yung iba kasi iniinom nila, no? Huwag niyong inumin yung mga sobrang expiration. Pero yung bless nun, forever yung bless nun, hindi po nawawala. Kaya lang, yung consume, paano ba gamitin, doon nagkakaproblema, baka inumin, wag. So, yung mga matagal na exorcist olive oil, sa mga nakikinig, pwede pong gamitin pahid po. Ano pa rin yun, no? Holy and exorcise oil pa rin yun. So, yun po. Bro Vicente, okay ka na ba? Mayroon ka bang mga katanungan na ano dyan? Hello bro. Dito, yung in-upload ko kasi, rin-upload ko na video ni Brother Angel, ay ni Brother Wendell. Tinadtad dito ng mga imahen ni Sis Rosalie Bohos. Ginamitan niya dito ng mga talata. Bro Junri, anong paliwanag mo dito sa Jeremiah 10:14? Jeremiah 10:14. Sige, tingnan natin. Kasi kinukuha niya to sa imahen ni Jesus Christ. Alright. Jeremiah 10:14. 14. Basahin natin at ating bigyan ng katugunan. Sa harapan niya ang bawat tao'y mistulang mangmang, malalagay sa kahihiyan, bawat panday sapagkat ang ginawa nila mga Diyos-Diyosan ay hindi totoo at walang buhay. Yes! Kasi ang tinutukoy dyan, yung mga taong gumagawa ng Diyos-Diyosan. Yung panday na sinasabi dyan, yung gumagawa ng Diyos-Diyosan. Pero take note, ang nagbigay ng gift sa mga tao para gumawa ng mga imahe ang Diyos mismo. O basahin naman natin ang Exodo 31. Ang Diyos ipinagmalaki pa nga to ng Diyos ang tao na ito kasi gumagawa to ng carb na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Yan ang hindi nila alam. O ito basahin natin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pinili ko si Bezalel. No? Sino si Bezalel? Anak siya ni Uri at apo ni Hur na mula sa lipi ni Huda. Ano ang meron kay Bezalel? Pinuspos ko siya ng aking espiritu at binigyan ng kakayahan, kahusayan, katilyanuhan at lahat ng gawang pangsining. Ano daw? Lahat ng gawang pansining. Ibig sabihin, sculpture tong taong ito parang si Romer. Si Buddy Romer, no? I admire so much si Buddy Romer, napakagaling gumawa ng talagang gifted siya galing sa Diyos. Ginawa ko ito upang makagawa siya ng magagandang disenyo at maiukit ito sa ginto, pilak o tanso. O bakit hindi ito sinasuklaman ng Diyos? Hindi nila alam to. Gayon din, upang maging biyasa siya sa pagtabas ng mamahaling bato. Bakit nagtatabas ng mamahaling bato? Mahusay sa paglilok at dalubhasa ng anumang gawaing pansining. Pinili ko rin para makatulong niya si Aholiab, anak ni Ahisamak, na mula naman sa lipi ni Dan. Binigyan ko rin ng kakayahan ng ibang mahuhusay na manggagawa upang sila ang gumawa ng lahat ng iniutos ko sa inyo. Basahin natin sa Biblia ng mga Protestante. Mas grabe kasi imahe talaga ang pinapagawa dito. Basahin natin uli At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, tingnan mo aking tinawag sa pangalan si Bezalel, na anak ni Uri, na anak ni Hur at lipi ni Huda.
at aking pinuspusyan ng Espiritu ng Diyos sa karunungan at pagkakakilala at kaalaman at sa lahat ng sari-saring gawain upang kumatha ng mga gawang kaaya-aya, upang gumawa sa ginto, sa pilak at sa tanso, at upang umukit ng mga batong pangkaluplop. O bakit umuukit ng mga bato to? Upang gumawa ng nililok na kahoy. Uy, pati pala kahoy pinapalilok ni Yahweh. At upang gumawa ng lahat ng sari-saring gawain. At ako narito, aking inihalal na kasama niya si Aholiab na anak ni Ahisamak sa lipi ni Dan, at sa puso ng lahat ng maalam na puso ay aking isinilid ng ang karunungan upang magawa nila ang lahat ng aking iniutos. Utos pala ni Yahweh na mag-ukit eh. So ano ang point? Ano ang point natin dito, mga kapatid? No? Katulad sa hindi nila pagkaunawa sa larawan ay pinagbawal. Ganon din yun. No? Akala kasi nila kapag bawal na ang larawan sa Exodo 32, Exodo 20, 3 hanggang 5, lahat ng larawan sa kanila bawal. Hindi, mali. Dahil sa Biblia, 2 uri ang larawan ang binabanggit. Larawang ipinagbabawal at larawang pinahintulot. Ganon din po yan sa mga panday. Ang Diyos galit na galit sa mga umuukit ng larawan ng Diyos-Diyusan. Yung panday na sinasabi sa Jeremiah 10:14. Galit na galit ang Diyos dyan. Ayaw niya kasi na ukitan mo ng larawan ang mga kinikilalang Diyos-Diyusan. Kaya nga kung babasahin natin sa Deuteronomy, hindi kasi marunong ito mag-contextualize. Sa Deuteronomy, anong sinabi ng Diyos sa mga Israelita? Kaya hindi nagpapakita ang Diyos sa inyo ng may muka para wag niyong gawan ng larawan ang Diyos. Kasi ang ugali ng mga Israelita kasi, ang mga larawan, ginagawa nilang Diyos. Halimbawa na lamang, ang nihustan, yung tansong ahas na pinagawa ng Diyos kay Moises para ang lahat ng mga nakagat ng ahas makatingin doon sa rebulto rebulto na pinagawa ng Diyos kay Moises, yung tansong ahas na rebulto, ang makakakita doon hindi mamamatay. Ang nangyayari kasi sa Israelita, dahil nagmimilagro yung rebulto na pinagawa ni Yahweh kay Moises para magligtas sa mga Israelita, dahil nagmimilagro yun, yung rebulto na yun, sinamba ng mga Israelita. Inaalaya na nila ng kamangyan at kandila, sinasamba nila, pinangalanan pa nilang nihustan. Doon nagalit ang Diyos. Yan ang ugali ng mga Israelita. Kaya galit na galit ang Diyos sa mga tao na umuukit ng larawan, tapos gagawing Diyos. Pero hindi lahat ng panday, hindi lahat na gumagawa ng larawan ay kinagagalitan ng Diyos. Kasi meron siyang ipinagmamalaki katulad ni Bezalel. Ipinagmalaki niya si Bezalel kasi siya ang nagbigay ng karunungan, kahusayan at lahat ng gawang pansining para makagawa, makalilok ng mga larawan, mga imahe na gawa sa ginto, pilak at tanso. Mayroon pang ukit sa kahoy. Yan ang hindi nila alam, Brother Vicente, na dapat maituro natin sa kanila. They should know always the distinction. Kinakailangan malaman nila na may mga distinction ang Biblia, mga kapatid. Okay? So, wag nating i-isolate pag-unawa ang isang talata. Kasi, mayroon nga kasabihan no man is an island. Tapos tayo, pag nagbasa tayo ng talata, nabasa lang natin, Hebreo 10:14, galit na galit ang Diyos sa panday na gumagawa na tumuukit ng Diyos-Diyusan. Oy, mayroon palang talatang ito, so hindi pwedeng umukit ng larawan kasi magagalit ang Diyos. Yan po ang isolation. No? Wag tayong magbasa ng Biblia tapos isolated ang ating pagbabasa na para bang wala ng ibang verse. Yan sinasabing distinction. We should know the distinction of yung ipinapahintulot at ipinagbabawal. So, yun ang sagot natin, Bro Vicente.
Okay, bro. Bro Vicente, Yes. may tanong muna dito sa punto por punto. Ano natin para makasagot si Bro Tata Rosal. Bro Tata, nandiyan Sige po po, ba sige po. kayo? Bro Tata? Bro Tata? Ay, Yes. tulog na naman. Akala ko Bro natulog Tata, na. nandiyan. Gising, gising, gising. Brother Wendell, nag-message yung waiting siya kanina pa. Nakapasok na yata si Bro Wendell po. Nabisi po ako sa pagsagot sa mga comments sa aking post. Hindi, may tanong po na dito, bro, di pa pala naka-host ngayon pa lang. So, yun, galing kay Nes Banal, tanong ko po, pwede po bang gamitin ng holy water kung marumi na? Sabi niya, sa punto por punto po, tanong lang po, bro Tata Rosal? Yes, bakit naging marumi ang holy water kung panahon na nibibless yun, di ba? Lagay yun sa tamang lagayan. Pero ang tanong niya, baka hindi intentional na narumi, baka accidental na rumi, pero pwede pa rin gamitin, hindi yun mag-expire ang bliss pari. So, pero sa tulad ng sinabi ni Bro Romer, na alam yung nag-expire na oil, hindi na lang inumin. Pwede lang gamitin ng cleansing. Katulad ng, kahit dito sa aking bahay, gabi pa ako mag-deliverance tapos mag-rosary, deliverance ko ang buong bahay dito gamit ang holy water. Yung holy water ko ay medyo matagal na yon. Pero patuloy na, tingnan ko yung, dahil lang ang sidla ng holy water ko ay yung isang ng container, medyo malaki. So, tingnan ko ang kuhan, parang may lumot na yon. Pero ginamit ko pag-blessing pa rin dito sa amin, sa bahay. Brother Angel. So, may kuhan dito, may na ano pa, nabisi pa ako dahil yung mga kapatid na MSD, lalo na yung isang nag-post dito, na ang dahilan sa calamity o kalamidad po sa nangyari sa Cebu, yung lindol at yung baha, luno, ganyang bagyo, ang Santo Niño, ang dahilan. So, sinagot naman yung Brother Wendell kagabi, may punto por punto naman yung nagot Brother Wendell. Pero ang aking sinagot sa kanya, kung ang Santo Niño ang dahilan, bakit ang Santo Niño na karating yon sa Cebu 1521 pa? Diba? Yung panahong yaon, 1521, wala pa yung sulpot yung ibang mga protestante. Kahit si Martin Luther, hindi pa yun sinilang. Martin Luther na ama ng mga protestantismo is 1483 siyan ipinanak. So, ibig sabihin, sa 1521, bago lang na sa Martin Luther, bago lang 1483. Ayun na nga pala. So, bago lang siya ipinanak. Pero ang tanong, bakit from 1521 hanggang 19th century, bakit hindi nangyari ang lindol o baha sa Cebu na nandoon naman ang Santo Niño? Bakit ngayon lang? So, kung tingnan natin, mga video footage sa Cebu, grabe, winasak ang bukring bahin yung minahan sa Cebu, yun ang dahilan. Pero kung ating tingnan po, ang isa sa mga tanda na malapit na matapos ang sanlibutan, end of the world, dahil darating na ang mga antikristo. Sino po bang yung antikristo? Ayon sa unang Juan 2:19, yung mga nagsalputang sikta galing sa ating simbahan, sabi ni San Juan, at mayroon sila at tinuturing ni San Juan na mga antikristo. Yun ang isa sa tanda na malapit na matapos ang sanlibutan. Yun ang ating yun ang dahilan na medyo nabisi ako ng sagot. Maraming salamat din sa nagsuporta. Ang dami dito. Below the belt na. Ito lang yung basahin ko. Ang dito. Hoy, Ero, undang nagsigig pamakak. Tinawag na po ako ng Ero. So, pangwarta lang yun sa inyo. Hindi pa ko nagkakwarta po sa aking vlog. So, hindi yun ang pakay natin antay lang, sinagot natin ang
mga atake nila sa ating pananampalataya. Yun lang, Brother Angel, yung tanong, pwede na gamitin. Kahit yung sa akin, may lumot na yun. Ginamit pa rin natin pag-bless dito sa bahay. Brother Angel? Ayun, bro Ness, pwede mong gamitin yun, pero siguraduhin wag lang inumin, no? Kagaya ng olive oil. So, may tanong pa po rito. May Sige, naka-reason, bro. Brother Angel. Meron na ako. Sige, bro. Sige, tawagin natin. Brother Liam Matthew Fernan. Good evening, bro. Hello, Brother Junri. Brother Yes, Cham bro. po. Brother Cham. Ay, si Brother Cham pala to. Yes, bro. Bro pala yung naka-save. Sige, bro. Anong tanong, bro? Hindi, bro. Tanong ko lang regarding dun sa ang tawag dito. During yung burol, Bible service ng Bible service. So, parang ministry kami, magba-Bible service kami doon. So, may sprinkle of water kasi yun. So, syempre, wala kaming kasamang pare. So, kami mag-sprinkler ako kasi ako yung natasong leader. So, napaisip lang ako, tama ba na mag-sprinkle ako ng water? Yes, lahat naman tayo lahat naman ng mananampalataya pwede mag-sprinkle. Wag mo lang gamitin yung panalangin na para sa pare. Okay. Sige, pero ibigyan natin kay Brother Angel. Brother Angel. Hindi ka ba binigyan ng guide ni Father mo din kasi sa meron naman, meron kaming guidebook. Actually, yung guidebook na gamit namin is pang gamit ng mga marriage tawag doon, yung mga couples for Christ. Pinalitan ko lang siya na as our ministry kasi yung kasama namin sa ministry, namatay yung nanay niya. So, nag-Bible service kami doon. Kasi pinag-uusapan natin diyan kasi yung pag-blessing, pag-blessing sa mismong burol, sa patay, tama? Yes. Oo. So, unang-una, ang bago nating gawin yan bilang lay minister, kahit ako noon, pinapaalam muna namin sa pari kasi pari dapat ang gagawa bro, niya. Bible service, parang merong program ito na like mag-rosary kami dito, meron kaming may rituals, parang prayers na ginagawa. So meron kasing part doon na mag-sprinkle ng water. Yun nga yung part na turo na simbahan kasi sa atin, ang mga lay minister, kahit sinong laiko, the blessings only done by the priest, ministers. Ang blessings unless yung bibigyan ka ng authority, okay, ikaw mag-bless doon sa mga tao o ikaw usually 'di ba sa simbahan ganun, pagkatapos ng pinapabless ng holy water, ibibigay sa atin nung pare. Yes. In other words, authority, yes. Yung Bible study kasi walang problema doon, bro. Ang inaano natin doon yung authority ba na yung mag-bless ka mismo sa patay. Kasi tayo pwede mag-bless sa pamilya ba? Yun, yung mag-sprinkle tayo sa water sa bahay. Ang kasi doon, yung pag-blessing sa mga patay na ibang usapan yun kasi ibang tao na yun. At the same time, doon kasi kailangan talaga na ako nga dati nagagawa ko yun na without ngayon nung pinag-aralan ko ang turo na simbahan, bro. Ang nagbe-bless lang talaga pare unless binigyan ka ng authority. Lalo na sa kaluluwa ng tao, lalo na sa patay. So, ordained minister lang po talaga yan. Unless, kami hindi available si Father, no? Yung huling blessings hiningi nila sa pare pero hindi siya available. Binigyan kami ng yung blessings ba sa mga patay. Sa inyo kasi, Bible study siya, pero mayroon siyang part na mag-sprinkle ka doon sa dasal. Parang sa introduction before Yes. namin conduct yung prayers and then before the rosary, merong sprinkle mo yung water doon sa coffin mismo. Sa coffin. Oh, yes.
Oo, bro, sa mga ganyan na turo ng simbahan, baka sa pari yung dasal na yon at yun siya dapat. So, alam mo yon, so tingnan mo mabuti yon kasi turo ng simbahan, hindi pwedeng basta-basta mag-bless ang laiko lalo na sa ibang lugar, sa ibang sa patay. Mm. So may ritual lang kaparian diyan. Ngayon, ganito po, mas sigurado tayo kapag may ganun na, next time bro, Mm. para hindi tayo magtinatag na yung support or ano magkakaroon tayo ng paglabag doon sa authority ng simbahan doon sa inaano natin yung ano ni Father. Mm. um kailangan siguro bago tayo magbasbas, we need to ano muna, kasi talaga sa turo ng simbahan, ang magbe-blessings lang, lalo na mag-bless ng mga sacramentals, mga Mm. puntod, mga ano, pari lang yan. But unless hindi siya available, with the authority of of the priest, doon pala po tayo pwede mag-bless sa kapatid. So susunod siguro, ganun na lang gawin mo. Yung Bible study kasi walang problema, lahat tayo sa catechism about confirmation, lahat tayo obligasyon natin talaga mag-aral at mag-evangelize. Wag lang gawin yung sacraments, no? Tsaka yung mga pagbe-bless na yan. Sa pari lang po talaga yan unless we're given the authority if the priest is not available. Yung Bible study okay po yan, pero yung pag-sprinkle, kailangan po talaga hangga't maaari may authority yung ano. May authority tayong gumawa ng blessings. Kasi madali naman yun eh, O kasi, Father. Punta kami sa ano, may Bible study, pero pwede ba kami yes, yes. mag-sprinkle? Yes, Cor- ganon. Okay. Mm, Correct, bro. tama, di So, ba? yun ang Hindi ginawa. hindi mo ginawa 'yon, no. Kumbaga, at Hindi. Parang ano lang, uh, kaming ministry lang pumunta lang doon without, siguro without the nagpaalam sa parish. Hindi kayo nagpaalam, yeah. So, ito po yung hierarchy kasi yan eh, no? So, kailangan from priest, or actually bishop to priest, and then priest to us. Tayo kasi ang talagang obligasyon lang natin, mga ano natin, pagsubo lang talaga ng ostya. Okay, so yun obligation natin, kumbaga helping the priest para mayroon siyang kaagapay magsubo ng osya. Ngayon, yung mga blessings na yan talaga sa mga nakikinig po, hanggat maaari, i-approach nyo, huwag kayong basta-basta didirect dun sa lay minister, i-approach nyo yung pare. Pag sinabi ng pare o opisina, hindi po pwede, maghanap po kayo ng lay minister dyan o ano, doon pa lang. So, but still po, especially blessing. Yung Bible study, walang problema, bro, champ. Pero yung pagbe-bless po talaga, kailangan Uh-uh. ipaalam natin kung pwede. Opo. Yes. Hindi ka Yun. nakapagpaalam, no, bro? Hindi. Kaming grupo, hindi. Kasi yun na Oo. yung ginagawa din namin dati. So, ito lang, No. lately lang talaga. Parang hindi ako makapakali din. So, kaya Oo. tanong ko na rin. Like ko lang tayo eh. Oo. Ang obligasyon nating minister, magbigay lang po ng ano, Kasi magbigay lang po natin ng ostya. Opo. parang dalawang session yun eh. Una, leader. So ako kasi act as leader noon. And then yung huli, after ng service, yung family members naman ang mag-i-sprinkle. So yun. Pero Siguro, yun na lang siguro siguro i-orient ko na rin or i-ano ko na rin ang mga kasama ko din na kailangan din talaga tayo paalam. So hindi basta-basta magpaalam. Yes. na gawin yun without the permission din or sa church. Mas sigurado tayo dun kasi alam mo yung feeling na binigyan ka ng authority, yung ganon. So you can do that kasi binigyan ka. Ngayon, itanong mo muna, alimbawa, mas maganda wala pang ganyan, i-discuss mo na sa pari mo yan. Father, minsan ina-approach kami o magba-Bible study tapos doon sa binabasa namin may sprinkling the holy water. Pwede po ba namin gawin 'yon? And walang pinakamaganda doon na siya mismo magsasabi pag sinabi niya hindi kami lang yung gagawa, may ganoon, may higpit. Mag-Bible study kayo, pwede mag-prayer kayo, rosary. So may mahigpit din. So medyo
medyo ano yun, no? Hindi ano yun pagka hindi ka binigyan ng authority. So mas sigurado, nagpaalam ka pag sinabing pinayagan ka or tawagan mo muna ako pag may ganyan, sumunod po tayo sa authority. Yan, baka sabihin niya, tawagan mo lang ako, okay naman. Kung may ganyan, at least may permiso ka. O, edi authorized, ano ka talaga, legal yung ginawa mo, authorized by the church. So, di ba? Okay. Ayun. Bro, mayroon pala akong sinend sa inyo yung regarding sa query kanina about St. Michael there. St. Michael Archangel. About Baka may idea ka doon, pakisagot mo na lang bro. hindi ko Ano alam ba yun. yung... Pinorward okay. ko sa inyo. Okay. Sige, pag-aaralan ko bro. Sige bro. Sige. Yun lang po. Salamat sa Diyos. Salamat po sa inyong sa inyo po, brothers and sisters. So, yan po. Sige po. Good evening po. Good evening bro. Okay, thank you, Bro Champ. At kaya naman po, ibigay naman po natin kay Sis Meg ba to? Sis Meg? Yes, good evening po sa lahat ng brothers and sisters. First time ko pong nakapunta dito, no-attend sa punto per punto. And yep, this is about sa ano po siya, albularyo, something like that. May concern lang po talaga ako. Kasi may kilala ako and he's my father talaga. He's my father's. Kaya niya na pong nag-level up talaga siya. Kaya niya daw labanan yung barang, bukulam, ganun po ba. Later on, napansin ko, the more na ginagamit niya yung sarili niyang power kasi sabi daw na from God daw yun, from Santo Niño or whatsoever. Napansin ko, lagi niyang inaaway yung mother ko. Yung mother ko, nagro-rosary every day. And then later on, ako na naman po yung inaway niya kasi nagro-rosary ako. Sa anim naming sa bahay, kami lang dalawa sa aking mother ang inaaway niya, nagro-rosary. Devoted kasi kami ni Mother Mary. And the rest, hindi niya inaaway po. And later, may napansin din po ako sa kanya na pag may ginagamot siya na pasyente na yung parang bang may tawag doon, binarang, tapos sabi niya, hindi daw siya matutulog until sa hindi daw matapos gabi. So ano yun? There's something wrong about that, my father, or di ko siya magets na talaga. Hello po. Brother Romer? Nandiyan ba si Bro Wendell, bro? Ay, nandito po siya. Bro Wendell? Ipasagot mo, bro, para makasagot siya, bro. Sige po. Good evening, Bro Wendell. Bro Wendell? Wala ata, Bro Romero. Okay, bro. So, sa mga albularyo, kalimitan talaga mainitin yung ulo. Meron tayong na-interview dito na isang albularyo galing Davao. So, 1 year na siya nag-surrender pero kahit na anong deliverance niya, ayaw pa rin umalis yung demonyo. Bakit? Kasi hindi naka-renounce, kulang talaga sa yung idea, kulang sa empowerment, paano talaga. So pumunta siya dito. Tapos nung in-interview natin, sabi niya, kami mga albularyo, mainitin talaga yung ulo namin. Hindi namin alam bakit lang bigla kaming naiinis palagi, parang palaging negative yung utak. Palaging na sumisigaw kapag kakausapin lang ng o kakausapin lang, may tatanong, sumisigaw ka agad. Kasi bakit? Mga demonyo na kasi, yung mga abyan yan. Yung mga demonyo kasi, nag-i-impluensya na doon sa buhay nila.
So, hindi natin alam kasi merong mga albularyo na hindi possess, merong operasyon. Yung kagaya yung pumunta dito, hindi naman siya possess, operasyon lang, pero nagsasalita na yung mga demonyo sa utak niya, sa ano niya, sa bibig niya, sa sarili niya talaga. Grabe talaga yung mga demonyo na nakikipag-usap na talaga sa kanya. Sabi nga ng isang albularyo na kanino talaga tong mga sekta. Tapos sumasagot Mm-mm. naman yung mga demonyo na sa amin yan, mga kulto yan. Eh, Nakikipag-usap sila. Kalimitan ng mga albularyo kapag meron silang spirit guides, nakikipag-usap sila through mind. Yun Ganyan para yung ano nila, yung communication. yung para bang may Oh, bumubulong lagi sa ganyan yung kanya. Ganun yun. Ganun yung ganyan napansin yung ko. communications nila. And then one Ganyan yung time, communications nila. So, ganito sister, kapag ganyan yung tatay mo, hindi na tayo magtaka. Kasi oo, meron yung mga ritual na ginagawa. So, anong gagawin natin? So, ipasurrender sila sa simbahan. Makinig sila doon sa katekismo ng simbahan. Meron naman tayong series of catechism. Kung gusto ninyo na pumunta ng Bohol, ipasama siya kasi for example, mag-ano lang kayo, pumunta doon makinig kung lang. gusto naman niya. So, the more na makatikay sila, tapos open naman sila, open-minded naman sila. So, the more maintindihan nila yung yung turo ng simbahan, doon na yan talaga magre-react yung mga albularyo. Kasi ngayong mga albularyo na nag-surrender sa atin, the more na magsimula na silang mag-surrender, nababaklas yung taguan ng mga demonyo. Mm-mm. Kasi saan nagtatago yung mga demonyo? Sa will natin eh. Mm-mm. Meron tayong will. Pwera lang doon sa mga lugar. Mas madali palayasin yung mga demonyo na nasa lugar, nasa bahay, yung sa area mo. Bakit wala yung will eh? Wala naman yung utak. So, ang Oh, mahirap lang doon sa mga tao na may will. Kapag yung mga demonyo nagtago sa will mo, tapos nag-surrender ka, nababaklas yung pintuan na nakasarado. Kaya mm, dormancy, yung dormant demons. Yung dormant demons, na ano lang sila, safety sila doon sa will mo. Kaya mm-mm. hindi yan nagre-react kahit na yung mga albularyo, kahit na anong pang sprinkle mo ng holy water. Merong iba, depende. Depende Merong lang. iba na mga albularyo na pagka na-sprinkle mo ng holy water, for example, biglang nahihimatay, meron ding iba na hindi. Bakit? Kasi hindi pa yan magre-react. Later After na 3 siguro po. days pa yan, 4 Mm. days or 1 week, o hindi yan agad-agad. So merong mga ganyan. Kasi yung mga kasi yung mga demonyo na yung grabe yung ranking, nakatago yan dun sa will mo. Hindi pa yan magre-react sila kapag hindi ka mag-surrender. Ganun yan. Kaya nga, hindi natin pinipilit kapag ka mag-challenge yung mga albularyo, hindi maganda na papatulan natin. Mm. Bakit hindi naman ganun talaga ang ginagawa natin eh? Ipapaano muna natin sila paparenounce. Meron talaga iba na yung nandito, yung si Brad Roman, nakapanood lang siya sa blessing ni Padre, sa blessing of yung salt, yung pagsabi ni Padre na I exorcise you salt in Mm. the name of the Father, the Son. Pagka gano'n ni Padre, nahulog talaga siya doon sa upuan niya. So Mm. bakit? Kasi hindi na nakatago yung mga demonyo, nagre-react na sila. Bakit? Kasi yung tao, kapag yung mga yung nag-iisip ba, for example, kapag meron silang desisyon, iniisip pa nila kung tama ba or hindi. May mga ganoon na tao. Ganon si Mm. yung albularyo. Tinitingnan niya kung ano talaga yung totoo or hindi. Iniisip pa niya ng maraming beses. So ganon, once na ganon yung isang tao, tapos naka-experience siya ng for example, nag-blessing kasi nanonood na siya eh. Doon Mm. simula na nahimatay siya, nalaglag talaga siya. So yung din, yung guard natin doon sa doon sa Bohol, ako din ang nakahandle noon. Muntik na talaga siyang malaglag doon sa upuan. So dalawa na ang sa akin na nahandle ko na tatlo yata ang albularyo. Dami na. Ah, So ganon, sa pagka mainitin talaga mga ulo niyan. Lahat ng albularyo mainitin yung ulo. Pero yung pagiging Hindi talaga mainitin niya yan po, pausap. ah,
sorry po, yung pagiging Dahil yan sa mainitan niya po, yung pagiging mainitin niya po is target niya talaga yung mga mga may devotion, truly devotion like Mother Mary, ganun po ba? Ayun yung target niya. Kailangan kasi yung mga demonyo, aligaga yan mga demonyo. Kapag ka nakarinig yan ng mga devoted doon sa doon sa rosary, mga ganyan, nagre-react sila kaya nga galit sila. O hindi sila talaga mapakali doon sa mga tao na merong devotion. Kasi iba kasi yung sa kanila, ritual kasi yung sa kanila. Meron silang mga rosaryo, meron silang mga prayer sa simbahan, pero part yun ng ritual, hindi talaga yun prayer. Purely. Ang pinagkakaiba nun, kasi pagkain yan ng mga demonyo. Kaya nga part ng ritual kasi binablaspheme nila yung Panginoon. For example, mag-pray sila ng 10 na Our Father, hindi po yun pagdarasal doon sa Panginoon. Nagdarasal sila doon sa demonyo. Kasi ritual yun part yun ng ritual para makumpleto yung ritual. Kasi pag hindi na kumpleto, kulang, hindi yun mag-e-epekto. So, yun ang ginagawa nila. So, akala natin yung mga prayers na yun, kaya nga yung mga albularyo natin, hindi natin pinapapray ng kagaya sa ginagawa nila. Kasi bakit? Kasi kapag ka mag-pray sila, for example, bigyan natin sila ng assignments na Our Father or Hail Mary. So nagpipray sila in the way sa kanilang ritual. Parang sa kanilang ritual kasi hindi pa yan makamove on Kaya nga, ang ginagawa natin sa mga tao na occultism, pinapa-renounce natin. So iba yung assignments na binibigay natin. Kasi nagpipray nga sila, pero in the way sa occult. Ganon ang so binabago natin yung mga assignments nila para hindi sila mag-pray na kagaya ng ginagawa nila noon. So, 'yon ang gagawin natin. So, yung Papa mo, for example, gawan natin ng paraan para kasi kalimitan ng mga albularyo kasi close-minded. Yes, so anong gagawin natin? Close-minded. So anong gagawin natin? Kaya nga ini-empower namin kayo. Kasi, kaya nga doon sa Office of Exorcism, meron tayong empowerment para matuto ang buong pamilya. Kaya nga doon, tignan mo si Padre Darwin noon, hindi pa appointed na exorcist, ang daming pusas pumupunta doon. Walang exorcist. Anong nangyari doon sa iba? Kahit na walang exorcist, pusas yan, gumagaling. Bakit? Ini-empower natin Experience namin yan. Ilang taon na kami doon sa Office of Exorcism. Halos araw-araw, tinatambakan kami ng mga pusas. Malalayo yung lugar nila. Biruin mo, yung taga-Thailand, yung na-deliveran siya, ilang milyon yung demonyo. Milyon Tapos nung umuwi sila doon sa Thailand, yung mama ang nag-process sa kanya, pusas yun, millions yung demonyo, deliverance lang gamit niya. Pero nangyari, totally healed. Bakit? Kaya nga, wag natin limitahan yung kapangyarihan ng Diyos. Yun nga ang sabi ni Brad Sherwin kanina, sabi niya, bro, hindi natin lilimitahan yung kapangyarihan ng Diyos kasi kahit na si Padre noon, hindi siya exorcist, deliverance yung ginawa niya. Pero ang dami talagang liberated. Bakit? Hindi man tayo ang nagpapalaya sa demonyo. Ang pagkamad natin, hindi man tayo. Kaya nga, ang ginagawa natin, sister, yung mga albularyo na mga close-minded, ang pinapagawa, ang nangyayari, ang ini-empower namin yung pamilya, pinapalagyan namin ng exorcism salt, yung mga inumin nila, yung mga pagkain nila, yung exorcism oil. Alam niyo, nagsisimula na yan na maging hindi na close-minded. Bakit? Umaalis yung demonyo, na yung mga espiritu ng kabubuhan ba? O yung nagbablock sa kanilang intellect na hindi nila tanggapin yung katotohanan. Kung for example, sabihan natin na hindi natin yung papareakin kasi baka anong mangyari. Pero may kontrol ang Diyos kasi. Kung walang kontrol yung Diyos, kung hinahayaan niya yung mga demonyo, ubos tayo lahat. Di ba? Matagal na tayong naubos. Kaya nga, yung ginagawa natin doon sa mga pamilya na may mga albularyo, pinapalagyan namin ng exorcism salt. Ngayon, pagkain nila, suka na sila ng suka. Tapos nagtataka sila, anong nangyari sa akin? Anak, anong nangyari sa akin?
i-explain mo yung Mm-mm. catechism. Doon na sila malilinaw, na nag-enlighten yung mind nila. Kaya nga, hindi natin paabutin na hayaan lang natin kasi walang exorcist, gano'n. Hindi. Yung ang ginagawa na, ini-empower namin. Kaya nga, doon sa Office of Exorcism, sabi ni Padre, huwag kayong manakot. Sabi nga niya, Padre sa amin, hindi Mm-mm. tayo huwag tayong manakot doon sa ating mga pasyente dito. Kasi imbis na pupunta sila dito, hindi na sila magpapatuloy sa kanilang sa kanila na pagpunta, pagstay dito. Bakit? Tinakot natin eh. Huwag mong gamitin yan kasi ganito, ganyan. Huwag kang meron tayong guidelines. Kaya nga, ini-empower namin yung mga pasyente. Kaya nga, yung pagpunta ni Padre doon, dito sa Mindanao, yung mga pare na takot, alam mo, nagbago yung pananaw nila sa deliverance and exorcism. Kaya nga, anong sabi ng mga kaparian, hindi na kami natatakot ngayon, Padre, kasi ganito pala. Tama pala yung sinasabi mo. Hindi pala, totoo, stricto, pero gawin natin para ma-empower sila. Kaya nga pinagalitan nga sabi ni Padre na kung mag-ano kayo magkatikismo kayo, huwag kayong stricto pa sa Diyos. Sabi niya, empower natin yung mga tao. Yun ang meeting namin. Kasi kami doon sa Office of Exorcism, pinapakinggan kami ni Padre. Mm-mm. Araw-araw, meron kaming formation. Tapos binabago sabi ni Padre na hindi tayo i-accommodate natin na maayos yung mga tao. Turuan natin, i-empower natin yung mga pamilya. Kasi malayo sila. Mm-mm. Alangan naman iprenda nila, sangla nila yung kanilang mga ari-arian para lang dito. Ang gagawin natin, empower natin sila para pag uwi na sila sa bahay, sila na ang mag-process doon sa mga nila, sa mga anak nila na naposes, sa mga kapamilya nila na albularyo. Kaya nga, kapag ka napunta doon, kaya nga namin ngayon, once a month na yung solemn exorcism. Bakit once a month? Kasi ang purpose ng namin is kayo na ang kayo na talaga mag-process sa pamilya ninyo na may albularyo or possess. Kaya nga 10% lang ang mabibigay namin sa inyo. Ang 90% na healing nasa inyo. Mm-mm. Yun ang namin, yun ang technique namin. Kaya nga ang daming gumaling. Dito nga sa Bukidnon, pinapasahan ko yung ng possess, hindi talaga tumatanggap. Meron nga dito, pumunta dito na bata na sabi ko kung hindi ko po hindi kasi binigyan na ako ng kura paroko, meron ng pirma doon sa letter ko. Alam niyo, lumutang. Sabi ko kung ganito process, walang natin sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Padre, i-entrust natin kay Lord kasi ang Panginoon nagpapalayas, hindi ako, hindi kami, hindi ang mga magulang. Kaya nga pagbalik dito, 2 araw, wala na. Hindi na siya nagre-react. So ganon, ang dami talaga na gumagaling kapag ka na-empower. Mm-mm. Kaya nga doon sa Bohol, yan lang talaga ang ni Padre. Huwag nating takutin yung mga pasyente natin. Kasi alam niyo, sila, imbis na sila ay nagre-rely sa atin para sila matuto, hindi na lang matuto. Uuwi sila na wala, parang dismayado sa atin. So, natin, tulungan natin sila. Kaya nga yung mga albularyo, alam niyo yung albularyo, yung guard namin, kung hindi yon nilagyan ng exorcism oil ng kanyang asawa, kasi galit yan ni Padre eh. Hindi yun na convert. Hindi yun bumalik sa simbahan. Kaya nga paglagay ng exorcism oil, 3 araw pa bago nag-react. Hanggang